Sinabi ni Ramirez sa kanyang anak na noon pa man naniniwala siya sa kabutihan ng puso nitong si Lilette, kung kaya't ini-expect niya ang araw ng kanyang paglaya na darating yun sapagkat maniniwala siya na mas mananaig ang kabutihan ng puso kaysa kasamaan. Ang pinagtatakang lamang nitong si Lilette ay bigla na lamang dumaan nitong si Patricia, kung kaya't napaisip siya, hindi kaya may kinalaman si Patricia sa pagkawala nga nitong kanyang inang si Meredith. Pakatela, hindi siya masaya na nakalaya na siya. Kabilang banda, kahit anong gigil nga nitong si Era, kung saan pinipilit niya talaga ang kaso nga nitong si Lilette, ay wala na siyang magagawa dahil tuluyan ang pinakawalan at patunayan na nga na not guilty itong si Lilette at walang kasalanan. Kung kaya't pinayuhan siya nitong si Attorney Renan na instead na i-focus niya ang kanyang emosyon doon kay Lilette, ay bakit hindi na lang niya simulang muli na maghanap kung sino talaga ang tunay na suspect dahil sa tingin niya ay nasa paligid lamang ito. Tala, ikinatuwa naman nitong si Seren ang mga pangyayaring iyon, lalong-lalo na't nabalitaan niya na mayroong nagsumbong sa pulisya kung saan nakita nga ang jacket ni Ino at nilagay pa nga sa bag, pinarepresenta nga sa naturang pulisya. Kung kaya't naisip nito na ito na ang pagkakataon na magbabayad si Ino sa kahalayan na kanyang ginawa sa kanya. Sinabi nito sa kanyang interview via live broadcast na hindi lang si Ino mapagsamantala sa mga kababaihan dahil isa din siyang kriminal, kaya nararapat umano na ikulong itong si Ino. Ay broadcast na yun ay mabilis na nag-viral. Naikwento rin yun nitong si Lilette na may kaso nga na nahawakan itong si Meredith tungkol kay Seren. Yun dapat ang kanyang asikasuhin, ngunit naantala lamang dahil bigla na lamang nawala na siya ng buhay. Kaya naman itong video kung saan naka-live broadcast ay agad-agad na kumalat at nag-viral. Nakarating ito kay Ino. Galit na galit siya. Naiinis siya sa naturang interview nitong si Seren. Oo, noon, nagawa niya ang kasalanan yun. Subalit hindi niya ginawa ang bagay na yun kung saan pinatay itong si Meredith. Nandoon lang siya at saksi siya, ngunit hindi niya ginawa ang naturang pagpatay. Kaya naman gumagawa ng paraan itong si Ino. Hindi pwede ang mga sinasabi ng tao sa paligid at lalong mali ang hinalangan nitong si Mortes kung saan siya nga ang pinaratangan na siyang may kasalanan. Daroon siya ng gabing yun, subalit saksi lamang siya dahil pagpunta niya doon ay nakahundusay na sa sahig itong si Meredith. Kung kaya't hindi maaari ang nangyayari ngayon sa kanya na siya ngayon ang nadidiin ngayong nakalaya itong si Lilette. Kung kaya't gumawa siya ng paraan. Kailangan niya makausap itong si Lilette. Nga sinabihan na siya ng kanyang ina na huwag lumabas ng bahay dahil delikado at baka madamay pa siya. Huwag nang kumausap ng kahit sino pa at huwag nang magsalita tungkol sa kanyang mga nakita. Ay ginawa pa rin niya ang bagay na iyon. Nakausapin itong si Lilette. Natsyempohan nga niya ito habang naglalakad. Agad-agad ay nagulat na lang itong si Lilette na bigla na lamang siyang hinila at laking gulat niya ay si Ino yun. Doon ay nagsalita siya dito kay Lilette at sinabi niya na kailangan ni Lilette maniwala. Sa pagkakataong yun, nagsasalita siya ng katotohanan. Kaya naman nagtaka itong si Lilette at sinabi niya na anong ibig niya sabihin, hindi niya sinabi ang totoo tungkol sa nangyari kay Trixie. Nakakonsensya ngayon nitong si Lilette dahil nagawa niyang ipanalo ang naturang kaso, kaya pala galit na galit sa kanya ang kanyang half-sister na ito nga si Trixie ay dahil pala talagang ginahasa siya nitong si Ino. Ngayon ay siya pa mismo ang naglagay sa kanya sa alanganin. Taklasan ngayon nitong si Lilette. Pinayuhan niya itong si Ino na kailangan niya magpakita at kailangan niya magsalita sa lahat nang sa ganon hindi siya lalong pagdududahan at paghihinalaan dahil kapag lagi siyang nagtatago at hindi malilinis ang kanyang pangalan at baka siya pa ang mapagbintangan.